prioritizing Him above all. So lahat, unahin natin siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Maging ito man sa ari-arian, pagnanasa o relasyon, dapat priority natin siya. Dahil kung priority natin ang Panginoon, tayo din yung priority ng Panginoon kapag tayo tumawag sa Kanya. Dahil sinasabi nga niya sa Matthew 6 verse 33, but seek His first, His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you. So, ibig sabihin, prioritize God's kingdom, na ito yung inuutusan tayo ng Panginoon Kristo bilang mga mananampalataya na tumuon sa pagsulong sa kaharian ng Diyos, pamumuhay ayon sa Kanyang kalooban, pagbabahagi ng Ebanghelyo at pagtataguyod ng Kanyang karunungan, awa at pag-ibig. Na itaguyod ang katuwiran ng Diyos, tayo'y tinawag upang hanapin ang katuwiran na mamumuhay sa paraang nagpapakita ng Kanyang kabanalan na inaayon ang ating pagkatao sa Kanya, na tayo nagtitiwala sa Diyos na tinitiyak ng Panginoon Kristo na tayo ay kapag inuna natin ang kaharian ng Diyos at katuwiran, ibibigay niya ang ating mga physical na pangangailangan, emotional man ito, physical, spiritual at financial na pangangailangan, ipagkakaloob niya sa atin. Dahil ito yung pangako niya sa bawat isa. So ano yung dapat nating gawin? Una, kailangan natin put God first. Unahin natin ang Diyos na tayo tumutok lamang sa paglilingkod sa Diyos at mamuhay ayon sa Kanyang halaga kaysa personal na ambisyon or material na pakinabang. So at dapat itaguyod ang kabanalan, magsikap para sa katuwiran sa pamamagitan ng pagsunod sa mga halimbawa ng ating Panginoon Kristo sa pamumuhay ayon lamang sa salita. So mabubuhay lamang tayo ayon sa salita ng Panginoon. So paano ka mabubuhay sa salita ng Panginoon kung wala kang panahon magbasa ng Biblia? Wala kang panahon makinig ng salita ng Panginoon. Paano mo maisa sa buhay? Paano mo maipapamuhay ang salita ng Panginoon? So kaya nga ito yung tunay na pagsamba sa pamamagitan ng pagsunod at pamumuhay lamang sa salita ng Panginoon. At dapat nakafocus tayo, trusting, magtiwala sa katapatan ng Diyos, umasa sa paglalaan ng Diyos, alam na ang Kanya tayong aasikasuhin ang lahat ng ating pangangailangan habang nakatuon tayo sa Kanya. So ito yung mamuhay tayo ng may walang hanggang pananaw. Hayaang ipakita ang ating mga desisyon at ang prioridad, ang walang hanggang kahalagahan ng kaharian at katuwiran ng Diyos. So dapat nakabatay sa salita ng Diyos na ito'y makapangyarihang paalala na kapag ginanap muna natin ang Diyos, lahat ng iba pa sa ating buhay ay ibibigay niya sa atin ayon sa Kanyang mabuti at perpektong plano. Dahil ang plano niya mabuti at perfect para sa atin. Nasa atin lang ang pagpili. Kaya dapat kung gusto natin na perfect ang buhay natin, walang mabuti ang buhay natin, kailangan natin God first. Put God first. Unahin natin siya. Tulad na lamang ni Apostle Pablo. Halimbawa, itinuring ni Apostle Pablo ang lahat ng iba pang kawalan kumpara sa pagkilala sa Panginoon Kristo. Kaya sinasabi niya sa Philippians 3 verse 8, higit pa rito, itinuturing ko ang kawalan ang lahat dahil sa napakalaking halaga ng pagkilala ko sa Panginoon Kristo na aking Panginoon, na dahil sa Kanya ay nawala ang lahat ng bagay. So ito yung binibigyan diin ni Apostle Pablo, ang walang katulad na halaga sa pagkilala sa ating Panginoon Kristo. Iniahambing niya ang lahat ng bagay na dati niyang minahal. Ang kanyang katayuan, mga nagawa at mga ari-arian ay basura sa liwanag ng pinakamataas na halaga ng pagkilala niya sa Panginoon Kristo. So kaya nga ano yung dapat nating gawin? Prioritize our Lord Jesus Christ na ipinapakita ni Apostle Pablo ang pagtugis sa ating Panginoon Kristo higit sa lahat sa makalupang pakinabang. So yung pagkilala sa ating Panginoon Kristo ay mas mahalaga kaysa anumang material o makamundong tagumpay.
So mas mahalaga sapagkat kung makilala mo ang Panginoon Jesucristo, ang lahat ay mababago. Mababago ang iyong pananaw, makalangit na pananaw ang mababago sa atin, maging sa physical. Kaya nga ito yung kahandaang magsakripisyo na kusang loob ni Apostol Pablo na binibilang ang lahat bilang kawalan para sa kapakanan ng pagkamit natin sa ating Panginoon Jesucristo na naglalarawan ng halaga ng pagiging disciple na ipinapakita niya ang pagsunod sa Panginoon Jesucristo ay nangangailangan ng pagbabago sa mga halaga kung saan ang espiritual na kayamanan ay higit na nakahihigit sa makamundong tagumpay. So kaya nga kapag inuna natin siya, ang Panginoon, mayaman na tayo sa espiritual at mayaman pa tayo sa makamundong tagumpay. Yan ang pangako niya sa atin. Na ito yung pagsaalang-alang sa lahat ng bagay bilang basura tulad ng itinuturo ni Apostol Pablo, ang katotohanan na pinakahuling pakinabang ay isang relasyon lamang sa ating Panginoon Jesucristo at ang buhay na walang hanggan na inaalok ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil dito sa sanlibutan, tayo'y temporary lamang. Ang tunay natin pagkamamayan ay sa langit. Kaya ang inuutos sa atin na dapat unahin natin, na hanapin natin ang presensya ng Panginoon at ito yung sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos. Kaya tinahamon tayo bilang mananampalataya na suriin ang ating buhay, na hinihikayat tayong bitawan ng mga bagay na humahadlang sa ating relasyon at ituloy ang ating pananampalataya sa Panginoon ng higit sa lahat